ginamit mo labang po ako sa hapong ito upang ang iyong salita ay malaya po naming maunawaan. Unay marinig ito, pangalaway maunawaan at matanim at malagay sa aming puso at isipan. Ngayon din po akin pong dinadalangin sa iyo na kaming lahat na naririto at di lamang kami na naririto, maging ang mga makakapakinig nito sa radyo. Maring ito'y mapanood sa telebisyon, sa internet, at kung saan man paraan ito'y makararating sa buhay ng mga tao. Kasihan mo po ito ng kapangyarihan. At dalangin ko po that the same anointing that is present and at work in this place today will be at work and present in the time that they will hear this message today. Maraming salamat po, Ama. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng may hininga ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Well, my subject today is simple. It's about end time. Meron po ba dito excited about the end time? How many of you are excited to talk about the rapture here? Amen? Sino po sa inyo ang excited na pinag-uusapan ang end time, rapture, the coming of Jesus Christ, the end of the church? That's what we are going to talk about today. Amen? Yun po yung ating pag-uusapan at ating pong pag-aaralan sa araw na ito. At ito pong mensahe is very rare na ako po ay nagbibigay ng titulo. Pero this afternoon, I will give title to this message. Ang titulo po is ganito, Time at its Tipping Point. Amen? So yun po ang titulo. The word tipping point sa dictionary, wala po ito sa ating Bible. It's not a Bible word. Yung pong word na tipping point, pag tinignan po natin yun sa dictionary, it's only one word. Ano po? Yung pong word na tipping, ibig sabihin po is a critical point. Amen? Kaya pag sinabi pong time at its tipping point, meaning to say we are living in a time that it's so critical. Amen? Nung araw po ay hindi pa masyado nag-i-evolve ang technology. Pag meron po mga tinatawag na baha at pagkaroon ng tinatawag na kalamidad, dati-rati po, ang binabantayan lamang ay mga dam pagka umaangat po yung level ng tubig. Pero dahil po sa atin pong kapanahunan ngayon, binabantayan na rin po ang mga maraming ilog. Amen? Kaya yung mga ilog po ay nilagyan na rin ng iba ng mga technology, hindi naman lahat, pero merong ilan po na nilalagyan ng mga paraan para masukat po yung taas at pagtaas ng tubig. At ang mga kinaukulan po, ang gobyerno po natin ay nag-aanunsyo pag sinabi po nila na the water level, halimbawa sa Marikina River, is at a tipping point, meaning to say, it's in a critical condition. Kaya pag dumating po yung salita na tipping point or critical condition, ibig sabihin, it sends us a message na yung mga nandoon sa paligid ng ilog na yon ay posibleng maapektuhan, so it's time for them to evacuate. Tama po ba? And nais ko pong gamitin yung salitang yon because I believe in my heart and I sense in my spirit and I know it from the Word of God. At based din po sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, we are in a tipping point in our time today. Tayo po ay nasa critical time na as a church. Kaya yan po ang nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong hapon pong ito. Pero bago po tayo dumiretso sa araling ito, gusto ko po muna magbigay ng mga tinatawag na mga paalala. Kasi isang bagay po sa aking experience bilang tagapagturo ng salita ng Diyos, nakita ko po sa maraming mga pagkakataon na rin dahil matagal na rin po tayo nagtuturo ng salita ng Diyos, na tuwing pinag-uusapan po yung subject na end time at ito pong tinatawag na mga issues about the rapture, may tendency po kasi na the church o the Christians who are hearing the subject about rapture or the end time, yung iba po kasi ay nagkakaroon ng tinatawag na ibang reaction dito. Kaya gusto ko po magbigay ng paalala na wag po sana tayong magaya doon sa iba. Na pag narinig po yung subject ng rapture, narinig po yung subject about end time, ang tendency po ng iba, tinatamad na mabuhay. Kung minsan, pag estudyante, sabi, hindi na ako mag-aaral, matatapos na pala mundo eh. That's not the right way na response po dito sa ganitong aralin. Handaan nyo lamang po ito, mga kapatid. Live as though Jesus would be returning back 100 years from now, but live each day as though it is your last day. Ulitin ko po, ano? Ang tama pong approach sa
mensahe ng end time, mabuhay ka na parang hindi pa babalik ang Panginoon, kailangan pa ang 100 years. Continue your dreams. Continue your plans. Amen? Pero dapat po every time, every day, you are ready that anytime God will take you out. Yun po ang mahalaga. Amen? Pero tuloy lang po ang buhay. Amen? Promise po ba ninyo na itutuloy ninyo yan? Alam niyo po kung bakit ko po ito pinapaalalahanan bago tayo magsimula. Naalala ko po kasi, there comes a time in the generation of a church here in the Philippines, pero because now, nag-run na po yung mga camera, hindi ko na po babanggitin for the sake of protection. Ano po? Pero kung may idea kayo sa aking babanggitin kung sino sila, then just keep it a secret. Mamaya nyo na lang po ipagchismisan. Pero hindi ko po gagamitin muna because this will be, may mga humihingi kasi po sa akin, kaya sabi ko, okay, I'll go to Green Hills, I'll do a recording today. May mga humihingi po ng kopya, pero binanggit ko po kasi kanina sa ibang church, pero hindi ko po babanggitin dito because may ebidensya. At kung maririnig po ito sa radyo, medyo masama. Ano po? Nung araw po kasi, way back in the 80s, there is a big church here in Manila. Malaking simbahan po sa Manila. Iyan ko lang po kayo na ilang detalye, but I will not say the name of the church, the name of the pastor. Malaki po siyang church. Siya po ay isang simbahan na classified na parang simbahan din ng mga mayayaman. Pero this happened in the 80s. At marami rin po mga celebrities na convert itong church na ito. At I can say and I can attest na talaga pong there's a move of God sa church na ito. Pero dumating po sa point na they get into the message about the end of the church or rapture. The only problem with this group of people, ito pong church na ito, nung i-preach po ito doon sa simbahan, nagbigay po sila ng day, nagbigay po sila ng eksaktong buwan at eksaktong oras. So ang lahat po na naroon sa church, hindi naman po halos lahat, pero majority of them, out of respect and belief do sa kanila pong leaders, tinanggap po nila ito. Kaya lang po, they have a wrong approach in hearing end-time message. Ang ginawa po ng karamihan ng miyembro, binenta na yung mga ari-arian. Pinagbili, nagtirahan na sa apartment yung iba. Yung iba ay umuwi na sa mga probinsya, inintay yung araw na yon. At dumating po yung araw na yon na sinabi ng pastor, pero wala pong Jesus na dumating. So most of the church member was devastated. Dahil ipagbili na nila ang kanilang mga properties, na wala na ang kanilang mga ari-arian, then after a while, the church experienced a separation, a split. Kaya today, it's history. Wala na po yung church. At yung iba po ay napunta na sa kulto. Amen? At yun po yung gusto kong maipaalala sa inyo ngayong hapong ito, na once you hear this message that I'm about to say to you, please, do not stop living. Remember, the Bible is clear, na sabi po ng Panginoon, occupy till I come. So meaning to say, though you know and have idea that the end is near, but still continue to live like a normal life. Amen? Don't stop working. Don't stop your plans. Continue to live your life. Amen? Ang layunin po nitong ating gagawing pag-aaral is for us to be prepared. Amen? Ang layunin po nito ay maihanda po tayo. Kaya ayoko po dumating sa punto na kayo po'y mawala na ng gana mabuhay at sabihin ninyo, sa bahay na lang ako, maghihintay na lang ako. That's not right. Hello? Hindi po yun tama. Pangalawa, ang subject po ng end time, dalawang bagay po ang nagiging epekto ko minsan. Number one, it depends upon the reception of how the hearers or the listeners receive the teaching. Minsan kasi, ang pagkakataon po ay kung minsan, pag tinanggap ito ng tagapakinig, ang kanila pong response dito is fear. That's not right either. Remember, the message of the rapture and end time was not designed by God to put fear on you, but to bring comfort on your life. Ang intensyon po ng end time ay hindi po para kayo'y takutin, kundi para kayo bigyan ng pag-asa. Ano ibig sabihin ng pag-asa? Na malapit nang kunin tayo ng Panginoon, and this is the goal of most of every Christian. This must be their goal. That's the right word. Amen? Dahil bilang isang mananampalataya, ang aking pong paniwala, once you have this relationship with Christ,
then you have now a perception that this world is not your world because you're looking for a world that is made by God. Tama po ba yun? Anytime, pwede po tayong kunin ng Lord and hindi po ito nakakalungkot dahil we have set our hearts and mind na hindi po tayo taga rito sa lupang ito. Amen. So promise po ba ninyo yon ngayong hapong ito? Yes, kasi malulungkot po ako pag nabalitaan ko, alam mo, Brad, nung tinuro mo yan, yung mga tao sa Green Hills, ayaw na magtrabaho. Yung mga estudyante, hindi na nag-aral. Inintay na lang yung araw na yan. Hello? That's not right. Amen? Po nga pong ito, akin po ito ibabahagi. At sana po maalala ninyo itong sinabi kong ito. Amen? Are you ready now? Handa na po ba kayo? Okay. Now let's go to 2 Peter. Let's start the lesson for today. Let's go to 2 Peter. Kaya sabi ko po, I want to sit down. Dahil sa mga klase ko po sa mga churches na akin pong tinuturuan, every Sunday lang naman po ako nakatayo. But my gift most of the time is teaching. So go to 2 Peter. Samahan niyo po ako sa 2 Peter. So, teaching is a little bit slow. Medyo mabagal po ito. Kaya kung medyo inaantok ka, kumuha ka na ng tubig. Amen? Para may pangwisik ka. Amen? Because I will be doing a lot of teachings today. Amen? At sayang lang na I was informed, wala na raw kape sa labas. Ano po? So, lugi kayo. Amen? Okay, may chewing gum, do everything. Amen? Para hindi po ninyo ma-miss itong mga pag-uusapang ito. Amen? Now, let's go to 2 Peter now. Let's go there. Let's go quickly. Let's start in 2 Peter chapter 3. Sa sulat po ni Pedro, pumunta po tayo sa 2 Peter chapter 3. Let's start reading verse 1. Sa una pong mga talata, tayo po ay pumunta. Okay, so kung tayo po nasa 2 Peter chapter 3 verse 1, let's start now. Ang sabi po ng verse 1 ng 2 Peter chapter 3, sulat po ito ni Peter, but I will go verse by verse, so I want you to follow me. Amen. Anyway, nakikita nyo rin po sa screen, I will be using King James. Everything that I will use today are in the King James Version. Most of them. Amen. So let's go to verse 1. Ang sabi po ng verse 1, the second epistle, beloved. So ang sabi po ng verse 1, ito raw po, the word epistle simply means letter. Kaya ang sabi po dito sa verse 1 ng chapter 3, 2 Peter, ito raw po ang ikalawang pagsulat ni Pedro. But you have to understand also, na sabi po sa verse 1, this writing was intended for believers. The reason why we know and understand kung bakit po ito ay para sa mga mananampalataya, because he said beloved or beloved. Peter will never address the word beloved if it's not a believer or brethren or brothers in Christ. Amen? Kaya unawain po natin na itong sulat na ito is not just limited to brethren, believers, and Christian in the time of Peter. It's a continuous writing that I believe is also applicable in our time today as a church. Kaya sabi po ni Peter sa verse 1, I now write unto you in both which I stir up in your pure minds by way of remembrance. So in verse 1, it is very clear na kaya po sumulat si Pedro sa kanyang pangalawang pagsulat, ang layunin at ang adikain, his mission is for this letter as a way to keep in mind, amen, upang mapaalalahanan ang mga mananampalataya. Huwag po nating kalilimutan, may kasabihan na ang paalala ay napakainam at napakabisang gamot sa mga madaling makalimot. Hello? Kaya one of the idea of the Word of God, one of the mission or the goal of the Word of God is to remind us what is going on. Kaya sabi po sa verse 1, ang layunin ng pagsulat ni Pedro ay upang pong magsilbing paalala at magpaalala sa mga mananampalataya. And in verse 2, he goes on. Ang sabi po sa talatang 2, what is it? Ano po yung bagay na gusto niya na alalahanin at manatili sa isipan ng mga mananampalataya? Sabi sa verse 2, that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. So aside from it is a way of remembrance, ang sabi rin po sa verse 2, ang isang goal ng kanyang pagsulat ay upang mapanatili ng mga babasa nito sa kanilang puso at isipan ang mga bagay na sinabi ng mga
banal na propeta na mga nauna sa kanya at ang mga pag-uutos o mga salita kautosan na sinabi rin ng mga apostol ng Panginoong Jesucristo katulad ni Pedro. So there are two purposes for this letter that Peter is writing here in 2 Peter chapter 3, verse 1 and 2. Ano po yung dalawang agenda? Number 1 is to remind, and number 2, to put this into our hearts. Amen. Now let's continue, verse 3. Ang sabi ni Peter sa verse 3, knowing this first. So if you are using your Bible, would you like to circle or put a marker do sa word na first? Sa Tagalog, ang sabi ni Pedro sa talatang 3, unawain nyo, una sa lahat, unawain ninyo itong bagay na ito. At ang sabi niya, there shall come in the last days. Now, there you go. Now, sa verse 3, ang topic po rito ni Peter, he will be talking about the last days. Amen. Yung huling mga araw. Pero ang sabi niya, that if you are in the last days, kailangang maunawaan ninyo that, kumbaga, it will send you a signal that you are in the last days if you know the sign. Tama po ba? Sa isa pong lugar na hindi tayo pamilyar, let's say for example, you are traveling into a place na hindi mo pa po ito nararating kailanman at hindi napupuntahan. Paano mo po mararating yung lugar na yon na hindi mo pa napupuntahan pero kailanman hindi pa siya nakikita pero papunta ka doon sa lugar na ito? Di po ba ang isang pinakamainam na iyo pong magiging gamit ay ang mga palatandaan? Pag sinabi po sa iyo nung nag-imbita sa iyo, pag nakita mo na ang ganitong gasolinahan, you will be depending your journey through the signs that you will see around you. Tama po ba yon? Dahil the signs that you will see around you will give you a hint, knowledge, and understanding that you are near. So wala po itong pinagkaiba sa buhay po natin bilang Kristiyano. Because for so many days, years, months, generation, pinag-uusapan na po itong last days. Pero sabi po ng Biblia, na pagka nandun na po daw tayo sa huling panahon, there is a sign. Kaya sabi ni Peter sa verse 3, that the first thing that you must notice that you are in the last days. Ang sabi po ng verse 3, sabi niya, there shall come in the last days. Ano raw po yung darating sa mga huling panahon? Sa King James, ang ginamit po salita ay scoffers. Amen. Walking after their own lusts. At ang sabi po kasunod, verse 4, and saying, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep or died, all things continue as they were from the beginning of the creation. So ano po ba yung scoffers? Atin po munang aralin at atin po munang i-separate yung salitang scoffers because that's the first sign na binigay ni Peter that in the last days, scoffers will come up. So ang sabi po niya, they are walking after their own flesh or own lust. Now, lust is always motivated by the flesh. Pag kumilos po yung lust, ang dahilan po kaya ito'y kumilos at nag-arise because a person is led by the flesh. And the effect of a person being led by the flesh is he or she will be led into lust. Lust is an effect of the flesh. Kaya sinasabi po rito ni Pedro ay ganito, na sa huling panahon, you will see that the generation, majority of the people in that generation, they are led by the flesh and very few are led by the Spirit. Ngayon, tatanungin ko po kayo, sa inyo po bang opisina, let's say sa inyong opisina if you are working in an office, let's say there are 20 employees na naroon po sa inyong opisina, and you are the only Christian, di po ba 19 office mates that you have, of course, they are not moved by the Spirit, they are led by the flesh. Sa mga eskwelahan po ngayon na meron tayo, universidad, high school, elementarya, sa ating pong panahon ngayon, masasabi niyo po ba na mas marami po ngayong mga estudyante na imbis na ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos, ang pinag-uusapan ay kung ano-ano o chismis.
Sa panahon po ba natin ngayon, sabi ko nga po, this is one good sign that I can drop into your hearts and understanding. Para po mapatunayan natin that in our generation, mas marami po ang move by the flesh instead of move by the spirit. Think about this. Mas marami po ngayon ang itinatayong mall kaysa sa simbahan. Mas naglalakihan po ang mga malls ngayon kaysa po sa simbahan. Karamihan ng simbahan ngayon nagliliitan. Pero ang mga amusement parks naglalakihan. So, that's a sign and a mark that we are the last days generation that the Bible is talking about. Dahil sabi po ng verse na ito ni Pedro, sabi niya that the mark of the last days, one thing that you will know that you are in the last days, a lot of people will be moved by the flesh instead of led by the Spirit. Amen. Now, pero very specific po yung pagkakagamit ng word na scoffers. Dahil ang sabi po dito and saying, where is the promise? I'm in verse 4. Where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. So ang sabi po sa talatang 4, ang isa sa mga gagawin daw po ng scoffers sa huling panahon ay kanila pong sasabihin at kanilang babanggitin ang ganitong mga linya. Kung totoong babalik ang Panginoon, napakatagal nang naririnig ko yan. Bago pa dumating ang panahong ito, marami ng mga tao at mga ninuno nakarinig niya na matay na nga silang lahat. Pero hanggang ngayon, wala pa ring bumabalik na Panginoon. In other words, marami pong tao, mismo sa loob ng church, ay darating sa panghihina, panglupaypay, at pagkakawalan ng gana sa pag-iintay sa Panginoon. Why? Because they will base their understanding and knowledge sa mga nagdaang mga panahon na sabihin nila, matagal na nating narinig yan, pero hanggang ngayon, namatay na nga yung mga nag-antay niyan. Wala naman nangyari. Amen? So that is the scoffers na tinutukoy po rito ni Pedro sa kanya pong sulat na ito sa 2 Peter chapter 3. Now, sabi po sa verse 5, for this they willingly are ignorant of that they were of that by the word of God, the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water. So, dito po naman sa talatang 5, verse 5, ipinapaliwanag ngayon dito ni Pedro kung saan nagmumula ang pagiging scoffers ng mga scoffers. So, ano po ba yung scoffers? Ibig sabihin, ito po yung mga mockery, mga pilosopo. Bakit po sila ngayon nagkakaroon ng ganitong pananaw na hindi darating ang Panginoon? Dahil sabi po ng Biblia, sabi rin mismo ni Pedro, dahil sa kanilang kakulangan ng kaalaman. Saan sila nagkaroon ng kakulangan ng kaalaman? Sa salita ng Diyos. Hindi daw kasi nila naintindihan ang salita ng Diyos. But I would like to pinpoint to you in verse 5, na yung kanilang kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos did not happen to them automatically. But ang sabi po ng verse 5, they are ignorant in the word of God because that is what they choose. Kaya ginamit po ni Peter, for they willingly. Meaning to say, ignorance is not automatic to every person, but if you choose to be ignorant, that is your choice and you do it willingly. Hello? Kaya po, hindi po dahilan na wala kasi akong alam eh. Marami pong paraan para ka matuto. Lalo na po sa ating panahon ngayon. Hindi na po ngayon dahilan na hindi mo malalaman because in our time, information is so open today. Amen? Kaya pag sinabi mo, hindi ko natuto, baka hindi ka lang nagbigay ng panahon para matuto. So your ignorance is a product of your willingness to be ignorant. Hello? Kaya at the end of the day, pag ikaw po ay naging mga tanga sa isang issue ng bagay, there's no one to blame but you. Hello? Nakukuha po ba natin ito? Okay, let's continue here. Ang sabi po sa verse 5, saan daw po sila naging ignorant? Sabi, the word of God. Hindi daw kasi nila naintindihan alin ang salita ng Diyos. And what exactly part of the word of God ang hindi nila naintindihan, kaya nila nasabi yung salita na hindi na siguro totoo yung sinasabing babalik pa ang Panginoon. Nung araw pa, narinig na natin yan. Pero bakit hindi pa rin dumarating ngayon? Ang sabi ni Pedro, dahil hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos, aling bahagi na salita ng Diyos ang hindi nila naintindihan?
Ang sabi po rito, the heavens were of old. Verse 5, the earth standing out of the water and in the water. I would like to call your attention doon po sa dalawang salita, na dalawang group of words na binanggit po rito. Pay attention to the word, not just two. Ang sabi po rito, the heavens were of old. Tingnan niyo pong mabuti yung salitang yun. The heavens were of old and the earth. Now, ang sabi po, ano raw yung kondisyon ng langit at ng daigdig nung araw? Sabi po sa talatang 5 or verse 5, the earth was standing out of the water. Ano raw po ang kondisyon ng daigdig? Nasa balot po siya ng tubig. Standing out of the water, and also sabi, in the water. Meaning to say that the earth was subdued with water. Amen. Now let's go to verse 6. Whereby the world that then was, speaking of the world na tinutukoy ni Pedro na nasa verse 5, ano raw po yung dinidescribe niyang world noon? Was being overflowed with water perish. So yun daw pong daigdig na yon, dahil nababalot ito ng tubig at nag-uumapaw, overflowed, ibig sabihin umapaw ang tubig doon sa daigdig. Ang lahat ng mga naroon, ano raw po nangyari? Nasira, nawala. Note the word perish. Now question, let me throw some question in your mind. Ano yung tinutukoy ni Pedro dito sa verse 5 and 6? What is that? What is that? How many of you believe that this is the time of Noah? Do you believe? You're wrong. I can prove that to you. Number 1, ang sabi po kasi ni Pedro, the earth was, verse 5, let's go back to verse 5. Ang sabi ng verse 5, the heavens that were of old, dinidescribe niya, anong condition? It was standing out of the water, meaning the water has filled the earth. Amen? And the earth mismo, ano raw po ang daigdig nun, is in the water. So, nasa balot siya ng tubig. Okay. Now, verse 6, tingnan po natin. So, yun yung mga adjective na description na pinakita. Now, he goes on, dinescribe po niya na yung daigdig, the world, na tinutukoy niya dyan, ano raw po nangyari? Overflowed. Ibig sabihin, yung tubig, hindi lamang po basta nasa daigdig, umaapaw. Tama po ba? At ang naging resulta nitong pagdami ng tubig sa daigdig, lahat na nakatira namatay. Now, that's the key there, perish. Now, in the time of Noah, hindi po lahat namatay. Noah was still alive with his family. Number 2, there are animals that have been with Noah inside the ark. Right? Number 3, the fishes did not die. Bakit? Kung namatay po ang mga isda, ano yun? Nalunod? Hello? How many of you have heard na may nalulunod na isda? The more na dumadami po ang tubig, the more na natutuwa po ang mga isda. Am I talking sense here? Now, but Peter said, lahat daw po ng bagay na nasa ibabaw ng daigdig ng panahon, everybody was destroyed. Everything, as in everything. So meaning to say, Peter is talking about another world. And that world, medyo dadagdagan ko po ito dahil I think some of you have been lost here. Hindi niyo po masyado naabot ito. But can I convince you today by the Word of God that the humans were not the first to inhabit the earth? Now go to Genesis 1. I think I need to show you Genesis 1 just to connect 2 Peter. Genesis chapter 1 verse 1. Let's go back there. Just to accommodate and help somebody here para hindi ko po kayo maiwan at mailigaw. Genesis 1 verse 1. Let's go there. Tingnan po natin yung Genesis 1. Let's read. Ang sabi po, in the beginning, God created the heavens and the earth. So what's the word? Tingnan po natin yung salita. Let's pay attention to the word created. Is it past tense, present tense, or future tense? The word created is past tense. So meaning from verse 1, the earth is already existing. Tama po ba? Gawa na po ba ang daigdig o hindi pa? Gawa na. Now go to verse 2. Let's go to verse 2.
If you go to verse 2, let's read. Ang sabi po, and, look at this, the earth was without form and void. Wow! Sabi kanina sa verse 1, the earth was already created. Then magdating sa verse 2, then all of a sudden, ang sabi, and the earth. So meaning to say, in verse 2 and verse 1, that transition, it gives us a hint that something happened to earth between Genesis 1 and Genesis 2. Because, hindi po normal, dahil sa Genesis 1, the earth is created, then pagdating sa verse 2, the earth now, in just one word, destroyed. Tama po ba? So ngayon, we are about to find out, there is a reason kung bakit po ang daigdig ay biglang naging without form and void. Amen. So ituloy po natin dahil dinescribe pa rin po dyan kung ano ang itsura ng daigdig. And darkness was upon the face of the deep. Balot daw po ng dilim. Alin ang balot ng dilim? Sabi ang mukha, the word deep there, right, I heard the word. Yung word na deep is water. So meaning to say, the earth was covered with water. Right? Tapos ang sabi, the Spirit of God move upon the face of the waters. May tubig na po ba? Wala. May tubig na. Kaya pagbaba mo sa verse 2, hindi pwedeng hindi ka magtaka dahil ba't may tubig na rito, hindi pa nga nagsisimula. Are you following me? Is this too deep for you? Anyway, kung too deep po ito, hindi naman para sa inyo siguro. Amen? So, mansinin po natin, balot ito ngayon ng tubig. At unawain po natin, kaya scientists that are not pro-word of God, they say the Bible is not true. Why? Nasabi nila, paano magiging totoo ang Biblia? Eh yung mga dinosaurs, billion years ago na yung fossil. You're right. You're right. In fact, you're confirming the Word of God. Because billion years ago, the earth was still in existence but without humans. Now, sinasabi nila, ay nasaan yung mga dinosaur? Because something happened to the earth. Hello? Oh, balik na ngayon tayo kay Peter. Let's go back now to 2 Peter. Ano raw nangyari sa mga tao sa daigdig nung panahong yan? O sa mga nilalang sa daigdig nung panahong yan? Wala po 7 tao. Just raise that word. Ano po nangyari sa mga nilalang na nakatira sa earth? Perish. Bakit po namatay ang lahat? Na hindi namatay nung panahon ni Noah. Kaya I'm telling you here that the flood here on earth did not happen once, it happened twice. Bakit ko po ito binibigyan ng diin? Kasi mahalaga po na ma-pick up ito ng church dahil this is the key in understanding the return of the Lord. Binanggit po kasi ni Pedro kanina na kaya yung iba'y na umay na mag-intay sa pagbabalik ng Panginoon, hindi nila naintindihan yung unang daigdig. Did you see the connection? Hello? Now, pansinin po natin ngayon sa 2 Peter chapter 3. Paano po namatay ang lahat? Do you know what's the reason there? Dahil balot ng daigdig, ng dilim ang daigdig, so meaning to say, God removed the sun. Ano po mangyayari sa daigdig? Ilubog mo sa tubig ang daigdig, alisin mo ng araw. Ano mangyayari? It will be a ice age. Bakit po may yelo sa North Pole? What's the reason? Hindi ito tinatamaan ng araw. Tama? Alisin mo kaya ang araw ng tuluyan. Ano mangyayari sa daigdig? Ang sasabihin nyo, Baba, Pastor, maganda yan. Hindi kami maiinitan. That's not good. Dahil lahat ng mga liquid po sa ibabaw ng daigdig, it will freeze. Eh yung daigdig nung panahong ito, sabi, binalot ng tubig, pinabaha ng Diyos. At yung baha umabot hanggang kalangitan. Yung baha nung panahon ni Noah, hanggang lumampas lamang po sa pinakamataas na bundok, but it never reached heaven. Pero yung tinutukoy dito ni Pedro na baha, umabot daw ng kalangitan. Inalis ang araw, sabi ng Genesis 1, darkness now was in the earth. Ano mangyayari sa daigdig? Ice age. Kaya tugma ito doon sa sinabi ni Peter dito, ano raw po nangyari? Everything on earth perish. Alright? Now, let's continue. Let's move on. Verse 7. Look at verse 7. But the heavens and the earth, which are now. So, alin daw po yung tinutukoy ngayon ni Pedro? Yung daigdig na atin ngayong tinitiran. So, meaning to say, there are
other generation na nakatira doon, pero ito ngayon, kaya nga po ang tawag ko doon sa Genesis 1, it's not a book of creation, it's a book of restoration. Amen? God restored the earth in Genesis 1, not created the earth. Kaya ang ginamit po salita, let there be light. The word let implies restoration. Ibig sabihin sa Tagalog, pinahihintulutan ko ng bumalik ulit ang liwanag. Meaning to say, light was there before, God removed it, and God allowed it to come back. That's the word let. Hello? Kaya sabi, let there be light. Amen? So hindi niya sinabing, I'll make light. No, he said, let there be light. Meaning the word let give us an implication na dati nang may liwanag, inalis, hindi pinahintulutan, and now God is permitting it to come back. Amen? Now there is an answer. Now bakit inalis ng Diyos? Something happened there. Now let's continue. Now the heavens and the earth, meaning in the new earth restored, which are now, the generation now of humans from the time of Adam. Ang sabi po dito sa verse 7, by the same word are kept in store. Ito na pong present na daigdig natin tinitiran ngayon. Ito raw po ay pinangangalagaan ng kaparehas sa mga salita. But watch this. Ano po ang sabi? What is this earth reserved for? Ano raw po ang kinabukasan nitong daigdig na ito? Reserve unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Ano raw po ang future ng daigdig na ito? Patungo ito sa ang hinaharap nito ay pagkawasak. Amen? Tama po ba ang aking nababasa? Amen? Let's continue. Verse 8. Verse 8. But beloved, be not ignorant of this one thing. So sabi ngayon ulit ni Pedro, binanggit niya ulit, mga minamahal, mawala nawa tayo sa kamangmangan dito sa isang bagay na ito. Again, this is a key. One day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. So sabi ni Pedro, sana ay maunawaan nyo ito, maalis tayo sa kakulangan ng kaalaman sa area na ito. Meaning to say, ang sabi ni Pedro rito, makailangan nyo maunawaan na ang 1,000 taon sa tao, ilang araw lamang daw yun sa Diyos. So yung 1,000 taon natin, one day lamang po yun sa Diyos. So, this gives us an implication that the calendar of God and the time of God is different from our time. Kaya nga minsan, ginagamit ko itong biro. Pag may nagsasabi sa akin, Pastor, kailan kaya ako pagpapalain ng Diyos? Ilang taon ka na ba naghihintay, Pastor? 40 years na ako naghihintay. Wala pa rin. Naku kapatid, mga 2 minutes pa lang sa Lord dyan eh. Nagugulat sila pag binabang, paano naging 2 minutes pa lang? Ang 1,000 taon sa tao. Isang araw lamang sa Diyos. So yung 40 years mong paghihintay, hindi pa siya pinapawisan. And sad to say, so many Christians are lacking on this part of understanding. Kaya sila po'y naiinip sa Diyos. Because they think that God is moving in their time. God will never move in our time. You know why? Dahil ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 2, in His time, He makes all things beautiful. His time is always perfect than our time. Kaya God will never be moved in our time because our time is not good. Alin ang orasan na kanya sinusundan? Oras niya, hindi oras mo. At paano ang kanyang orasan? 1,000 years with us is just one day with Him. Now, ang sabi po kasunod dito sa verse 9, kaya ang naging epekto dahil sa kawalan ng kaalaman, saan nawalan ng kaalaman ng tao? Ang mga scalpers particular. Hindi nila kasi alam na may unang daigdig na nasira. Mahalaga po yun. Pangalawa, hindi rin nila alam na sa Diyos pa lang, 1,000 taon sa tao, isang araw lang. Kaya sila ngayon, ito ang naging nilang resulta. Ang paniwala nila, ang Diyos mabagal sa kanyang mga pangako. That is in verse 9. The Lord, now they believe that the Lord is slack. Kala nila, ang Diyos ay mabagal. Hindi po tumutupad sa kanyang pangako. No, Peter is giving us an implication
na hindi po mabagal ang Diyos sa kanyang mga pagkilos at paggawa. Iba lamang po ang kanyang orasan. Amen? Lumiliwanag po ba ito sa inyo ngayon? Kaya ibig sabihin ni Pedro, just to make it plain and simple, kung hindi pa dumarating yung mga bagay na sinasabing mawawasak ang daigdig, because it's not yet His time. But it doesn't mean it will not come. Pero ang ugat ng ating pagkainip, dahil iminamark natin ng Diyos sa parehas nating kalendaryo, and God is not moving in our calendar. And He is not moving even with our clock. Because the clock that He used is different from yours and from mine. Hello? Now, follow me. Ang sabi po sa verse 10, but the day of the Lord will come. Glory to God. Ano po sinabi? The day of the Lord. I like that word. Meaning to say, there is a day for Him. Amen? Hindi po the day of man, hindi po the day of the end. Ano po ang ginamit na term? The day of the Lord. Meaning to say, ang lahat ng bagay may itinakdang araw ang Diyos dyan. One thing I recognize and realize from God, na kailangan po nating maintindihan sa nature ng Diyos if we are to study about God, unawain mo po that the God that you serve, number one, is a God of plan. He's a God of purpose. Hello? Dahil pag hindi mo po naintindihan ng Diyos sa area na yan, then you lose track of what He is doing. Hindi po ang Diyos bara-bara. Nung araw po kasi ganito ang pananaw ko, mga kapatid. Pag pinag-uusapan po itong end time at rapture, ang lagi ko lamang nasasabi, 10 years ago ay ganito. Even until last year, ang pananaw ko, pag tinanong ako, Pastor, bakit matatapos ang daigdig, ba't magra-rapture? Ano magiging dahilan? Kasi ang dami ng masama eh. Dami ng masama. Kaya ang Diyos, siguro, pag nakita na niya na dumadami na masama, okay, tatapusin ko na yan. But that's not right. Amen? That's not true. Ay nating unawain at ating pansinin, meron niya ba talagang lead para maunawaan ang mga bagay na ito? Iwan na po natin sandali sa 2 Peter. Let's move on. Samahan niyo po ako sandali sa Isaiah 46. Go to the book of Isaiah. Remember, binanggit po ni Peter kanina, as we are now going to Isaiah 46 now. Naalala niyo po kanina sa sulat ni Pedro, binanggit niya, ano raw ang huwag nating kalilimutan? Purihin ng Diyos. Di pa po tayo nakakalayo, nalimutan nyo na. Alin ang huwag kalilimutan? Ang sulat ng mga propeta at ang mga utos ng mga apostol. Tanyo, 5 minutes pa lang ata, nalimutan nyo na. Anyway, ito po'y gamot sa paalala. Alin daw huwag kalilimutan? Ang sulat ng mga propeta, ano pang bilin sa atin, ilagay natin ito sa ating isipan. Put it into remembrance, be mindful of it. Amen? Meaning to say, the Old Testament is still necessary for us today, right? Now, go to the book of Isaiah now. Samahan niyo po ako sa book of Isaiah. What are we looking for today? Hinahanap po natin ang mga palatandaan ng katapusan. Amen? Now, punta po tayo sa Isaiah 46. Now, go with me to the Old Testament, Isaiah 46. Now, if you are there, let's go to verse 9. Go to verse 9. Isaiah 46, verse 9. Are you there now? Now, let's read. Ang sabi ng verse 9, remember the former things of old. Ang sabi po ng Diyos, He's speaking here but through the prophet Isaiah. No? Ang sabi po ng verse 9, remember the former things of old. Ang sabi niya, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Anong sabi ng Diyos? Ako ay Diyos, wala nang ibang katulad ko. Amen? Ako ay Diyos at walang kagaya ko. Bakit po niya ina-advertise, ipinupromote ang kanyang sarili na wala siyang katulad? How can you make believe that He is the God that you need, not the other gods? If you go to verse 10, makikita niyo po ang kanyang ginagamit na pagpapangihikayat para makumbinsi ang makikinig kung bakit dapat siyang kilalanin na siya lamang ang Diyos. Now, let's go to verse 10. Let's read. Ano sabi sa verse 10? Declaring the end from the beginning. Now, this is good. Alam niyo po ba na lahat halos ng relihiyon, kaya sila'y naging relihiyon, what forms a religion is their belief in God. Am I correct?
Ang bawat relihiyon kaya nabuo ay dahil naniniwala sila doon sa kanilang Diyos. No matter what it is. I can name religions for you. Like for example, the Chinese, they believe and they acknowledge that their God is Buddha. The Muslim believes and acknowledge that their God is Allah. The Hindus believe that they have so many gods, billion of them, but example of their God is cows, their God is a rat. Ang Diyos sa mga Hindu, sa mga nasa India, ang baka po doon ay Diyos. Kaya nga biruan namin, pagka nabalitaan ng mga baka sa Pilipinas na hindi pinapatay sa India ang baka, Diyos sila doon eh. Maging ang mga daga, hindi pinapatay doon, Diyos sila doon. Kaya dapat yung mga daga sa Pilipinas magpuntahan doon. Kasi dito, sa Pilipinas, sila ay pinapainan. Hello? Amen? Kaya sana kung kayo po'y pwede magbalita, balitaan niyo yung mga dagaan na doon sa India, maganda ang buhay. Amen? So, balik po tayo rito, baka tayo malayo. Ano po? So, bakit po nabuo ang isang relihiyon? Because of God, right? Now, bakit po kaiba itong Diyos na ating natagpuan, the God of the Bible? Bakit siya kakaiba kaysa sa God of Hindu, God of the Muslim, God of India? Bakit po siya kaiba? What makes our God so unique? Because He's the only God that can tell the future from the start. Karamihan ng Diyos, ang mga Diyos, hindi pala karamihan, lahat ng Diyos na meron ng reliyon, hindi nila alam ang mangyayari 10 years from now. Pero itong Diyos na nasa Biblia, hindi pa nagsisimula ang mga imbensyon. Nasabi na sa Biblia na one day magkakaroon ng gera. One day magkakaroon po ng mga technology. Alam niyo po ba na hindi pa naiimbento ang tinatawag na satellite system at ang mga cable television nasa Biblia na may cable television? You will not believe me, but if I tell you, I believe that you will believe me now. There is a story in the book of Revelation involving the two witnesses that will happen not now but in the future. May dalawa pong lalaki na ang pangalan ay Enoch at ang pangalan ng isa ay si Elijah. Si Enoch at si Elijah, hindi po yan nakaranas ng natural death. They were raptured. Amen? Si Enoch and si Elijah, inalis po muna sila ng Diyos, but the Bible is very clear that one day, itong dalawang tao ito, tinago lamang po sila ng Diyos for a while. Pero ibabalik ulit sila ng Diyos for a purpose. Amen. At kaya po sila ibabalik. Alam niyo ang dahilan kung bakit sila ibabalik, aside from sila magpipreach sa huling panahon, para sila mamatay. Dahil hindi sila nakaranas ng kamatayan. At sa Book of Revelation, nakita ni John na nang nangaral ang dalawang ito, si Elijah at si Elisha. Panahon pa ito ni John. Ano sabi ni John sa kanya nakita? Nung nasa temple sa Jerusalem, itong dalawang lalaking ito, pinatay sila. At nung sila'y pagpapatayin, ang sabi ni John, the whole world is watching when they are being killed. Ngayon, imaginein mo po yon. Sabi ko nung una, grabe naman yon. Pinatay sa Jerusalem yung dalawa, ang buong mundo, makikita yon. Isa pang bagay na hindi ko maintindihan. Sabi rin sa Revelation, pag bumalik ang anak ng Diyos, na si Jesus, bababa siya sa bundok sa Israel. At pagbaba niya, sabi ng Biblia, lahat ng tao sa ibabaw ng planetang daigdig, makikita siya. Alam niyo, paniwala ko nung una, sabi ko siguro si Lord, pag bumaba, pag ganyan, ito yung globe, bumababa, kita natin lahat. How can I see Him? Amen? O di kaya si Jesus ay titingin sa globe at sasabihin, hello. And when we look up in heaven, wow, God. Later on, I realized na tinutukoy po doon is CNN, BBC, Fox News, all the cable company. Tingnan niyo po ngayon, nagegera ngayon sa North and South Korea. We can view it from our house today. Pag naglalaban si Pacquiao sa Las Vegas, Nevada, lahat po tayo ay tumitigil. Napapanood natin ito. Think about this. When Jesus comes, it will be a headline. It will be a news because the King of Kings and the Lord of Lords is coming from heaven together with the saints, the church. Imagine that. Every cable news company will be there. Every camera will be at the mount during that time. Kaya, sino po ang Diyos na makapagsasabi ng hinaharap? Only the God of the Bible. Kaya sabi ng Diyos sa Isaiah, bakit ako lamang ang Diyos na dapat kilalanin? Ang hamon niya, tanungin mo yung ibang Diyos kung kaya nila sabihin ang wakas mula pa ng pasimula. Siya lamang po ang makapagsasabi
At siya lamang ang nakapagsabi ng simula, sa simula pa ng wakas. But there is a more bigger thing here in verse 10 of Isaiah 46. The key word in Isaiah 46 verse 10 is the words declaring the end from the beginning. It drove my attention when I read that. Ano sabi? Siya ang Diyos na ipinahayag ang simula, ang wakas. Kailan niya ipinahayag ang wakas? Kailan po niya ipinahayag ang wakas? Saan? Sa simula. Meaning to say, the end of everything was already been declared in the beginning. Nang simulan ng Diyos ang lahat, pinahayag na rin niya ang katapusan ng lahat. It will sound strange to us, tama? Dahil yung sinasabi po ritong beginning, it's like we're looking for something and we're just looking for a clue. Now the clue or the sign is pointing us back to Genesis 1. Now go to Genesis 1. Samahan niyo po ako sa Genesis 1, mga kapatid. Sino po ang sumulat ng Genesis? Do you have any idea who's the writer of Genesis? It's Moses. Ngayon, ang sabi po sa Isaiah 46, now go to Genesis 1, ang sabi po sa Isaiah 46, ano raw po ang meron? Ang wakas ay ipinahayag na ng Diyos, kailan? Nung simula pa man. Amen. Ngayon, naniniwala ba kayo na ipinahayag na niya ito? Pansinin niyo po sandali, hindi niyo na kailangan siguro ilagay ng bookmark sa Genesis, but go to Amos. Go to the book of Amos chapter 3. Amos chapter 3 verse 7. Ano po sabi ng Amos chapter 3 verse 7? This is God. Ano po sabi ng verse 7? Surely, the Lord God will do nothing. Tagalogin po natin. Tiyak na ang ating Panginoon o ang Diyos ay hindi gagawa ng isang bagay. Amen? Hindi siya gagawa ng kahit anong bagay. Hanggat o malibang, kasi ang kasunod, but He revealed His secret unto His servants, the prophets. Hindi na gagawa ang Diyos ng kahit anong bagay, malibang ito'y kanyang ipahayag muna sa kanyang mga lingkod. Tama? So meaning to say, hindi gagawa ang Diyos ng kahit ano kung hindi po niya sinabi. At tiniyak ng salita ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin, bago niya gawin, sasabihin niya muna. So napuntahan po natin ang Genesis 1 kasi ang sabi ng book of Isaiah, the Lord already declared the end from the beginning. Saan daw ipinahayag na ng Diyos ang katapusan? Sa simula. Ngayon, puntahan natin ang Genesis 1. Tingnan po natin. Genesis 1 has 31 verses. Yung Genesis 1, meron po siyang 31 talata from verse 1 hanggang 31. Tama po ba yun? You can check it in your Bible. Now, pansinin po natin, pag binasa mo po ang Genesis 1 from verse 1 hanggang 31, what will you read? Sabi po dyan, in the beginning, amen, sabi, let there be light, let there be sun, let there be moon. Yung po mababasa mo dyan. Amen? Now, paano mo makikita dyan yung sinasabing pinahayag na ng Diyos ang wakas dyan sa simula? Eh, wala po tayong makikita. Tama po ba? Dahil ang nakatala sa simula ay kung paano likain ang mga bagay. So, paano makikita rito ang wakas? Dahil binigyan tayo ngayon ng clue ng Biblia na para maintindihan mo ang wakas, puntahan mo ang simula. Hello? There's deeper wisdom in that. Kaya, pag tinignan mo ang Genesis 1, paano ko makiintindihan ang wakas? Sa simula. Ngayon, ang maganda pong tanong, ang Diyos kayo nagsisinungaling o totoo ang Diyos? Totoo ang Diyos. So, niloloko kaya tayo ng Diyos dahil sabi niya, ang gusto mo maintindihan ang wakas, pumunta ka sa simula. Ngayon, pag pumunta ka nga sa simula, mababasa mo creation. So, nasaan dito ang wakas? Nandyan po ang wakas sa simula. Pagsamasamahin na natin ang ating mga pinag-aralan. Una, sabi kanina sa 2 Peter, ano po ang araw ng Diyos? Ilang araw ang Diyos meron at ilang araw ang katumbas sa tao? 1,000 years with men is one day with God. Okay. Now,
Nung nagre-restore ang Diyos sa Genesis 1, we are in Genesis 1, how many days ang nagipong involved dito po sa tagpo sa Genesis 1? Am I correct that there are 7 days na binanggit po rito? On the 6th day, the Lord created man, and on the 7th day, He rested. Ilang araw po meron? 7 days. Pero sabi ni Peter kanina, iba ang araw ng Diyos. Tama? So, am I telling you the truth if I say, nung nirestore ng Diyos ang daigdig, it took Him 6,000 years. Ngayon, kung hindi mo alam ang Biblia, sabi mo, niloloko mo kami, 6 days lang. That's God's time. But if we are to talk about our time, gaano katagal ginawa ang daigdig? It took God 6,000 years. Tama po ba? Does it make sense now? 6,000 taon. Then on the 7th day, ano po ginawa ng Diyos? He rested. Okay, now, bakit tayo naririto? Dahil ang sabi rin kanina ni Pedro, may link, mayroon pong link. Ang sabi ni Pedro, end time will be also, the reference is also because of the prophet's writing. And Genesis is part of the writing of Moses, who is also considered as a prophet. Tama po ba yun? Now, dito sa Genesis chapter 1, nakita po natin, dahil ang sabi kanina ni Isaiah, ang simula, ang wakas ay makikita sa simula. Okay, tingnan po natin. Paano natin ngayon makikita ang wakas dito sa simula? Now, tingnan nyo po ito. The first day na ginawa ng Diyos, anong unang ginawa ng Diyos? Nung ginagawa po ng Diyos ang daigdig muli, what is the first day that He did? He separated the light from, ano po ang ginawa ng Diyos? He separated the light from darkness. Tama? So the first 1,000 years na ginamit ng Diyos sa creation, panahon ng tao yung ginamit ko 1,000, but it's one day only with God. So the first 1,000 years, ano ginawa ng Diyos? Sineparate niya ang liwanag saan? Sa dilim. Now, puntahan po natin si Adan. That's the start of human history. Tama po ba? Kanino nagsimula ang human history? Kay Adan. Did you know that the time of Adam to Noah was 1,000 years? So from Adam to Noah, that is 1,000 years. Now, sa day 1, nang ginagawa ang daigdig, ano ginawa ng Diyos? Separated the light from darkness. That's first 1,000 years of the creation. Now, iparallel natin sa first 1,000 years of man from Adam. What is the significant event that happened in Adam? Adam was separated from God. It's like Adam, light, amen, God is light, Adam separated to the light, which is God, when he sinned. Susundan niyo po ba? So, yung unang 1,000 years na nalilikha, anong unang ginawa ng Diyos? Sineparate niya muna ang liwanag sa dilim. Yung unang 1,000 taon ng tao, anong ginawa ni Adan? Nag-separate siya saan? Sa Diyos. Kailan siya na-separate? When he sinned. So, identically, parallel, Adam separated from the light. Darkness and light were separated when Adam sinned. If you're getting that, I'm expecting for you, nang sasabihin niyo po sa inyo, reaction is, wow! Day 2. Ano ang ginawa ng Diyos sa day 2 of creation? Ano ginawa po ng Diyos? Day 2, ang ginawa po ng Diyos sa day 2 is He separated because the water is from heaven, top, hanggang sa taas. Sineparate po niya alin ang tubig, pero umabot ang tubig hanggang saan? Sa taas, sa kalangitan. Tama po ba? So the earth was filled with water, so God needed to separate the water first. Tama po ba yun? That's day 2. Just read the book of creation. Now, from Adam, then comes Noah. Then Noah, down to Abraham, again, that's 1,000 years. Now, ano ang significant na nangyari sa panahon ni Noah? The flood. It's like the flood na nangyari sa
book of creation, inalis lamang po ng Diyos. By this time, gusto ko pong makita ninyo unti-unti that nothing happens in the Bible accidentally. Everything has a meaning. Gusto ko po makita ninyo ang Biblia na ang pagdating ni Adan at nila Noah at ng mga babanggitin ko pa, hindi po nagkataon yon. They play a very significant role in the script and plan of God. Hello? Okay now, day 3. Ano po ang nangyari sa day 3? What happened to day 3? Ang nangyari po sa day 3, create ng Diyos, ano muna ang ginawa ng Diyos? Every plants, every seed bearing plants. Mga binhi na tumutubo. Tama po ba? Now, after Adam, sino ang next generation? After Adam? Abraham. So Noah. From Noah to Abraham was another 1,000 years. What did God said to Noah? Abraham, ano sabi ng Diyos kay Abraham? From your seed, I will multiply you. Hello? So ano naman ang significant ni Abraham? Ano sabi ng Diyos? Abraham, in your seed, I will multiply your seed, Abraham. Anong ginawa ng Diyos sa day 3? Ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng mga binhi na tumutubo. Tama po ba? Now, day 4. What is day 4? Yung ika-4 na araw sa creation, ano ginawa ng Diyos? Ang ginawa po ng Diyos, binalik niya ngayon ang araw, ang buwan, ang lahat ng mga liwanag sa kalawakan. Now, from Abraham to Jesus is another 4,000 years. So, in the 4th day of creation, ang pinalitaw ng Diyos ay ang araw, ang buwan, ang lahat ng liwanag. At the 4,000 years of human history, Jesus came as the light of the world. Are you following me now? Now, after the 4th day, then comes the 5th day. Yung ika-5 araw. Sa ika-5 araw, ano po ang ginawa ng Diyos sa ika-5 araw? He made every creatures now. Ginawa na niya ang mga bagong nilalang. What happened after Jesus? Ano po nangyari matapos na gawin ni Jesus ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo? Ano po nangyari? Then men that will receive Jesus became a new living creature in Christ. Now we go to the 6th day. Sa ika-6 na araw, ano po ang ginawa ng Diyos? Ang ginawa po ng Diyos, tao. At nang gawin niya ang tao, He made a command sa human at sabi, go and be dominant and cover the earth. And on the 6,000 years of men, amen? Pagkatapos po ng 6,000 years of men, ano po ang ginawa ng tao? Di po ba after 5,000 to 6,000 years of men, ano po ginawa? Dumami na po ang tao sa buong planeta ng daigdig. Kahit saan ka ngayon pumunta, sulok halos sa daigdig, may tao na. Nasusundan niyo po ba ako rito? Amen? So now here it is. Dahil sabi kanina sa Isaiah, that you can understand the end from the beginning. Paano natin ma-reconcile yun? Na lumalabas po ngayon, ang katotohanan na yung simula sa day of creation is God's calendar of time of event. That He only planned 7,000 years for men to be here in existence. Hello? Sabi ni Isaiah, understand the end from the beginning. Ano lamang po ang plano ng Diyos sa daigdig na ito? He only planned 7,000 years for this world. Okay. Now, this is exciting now. Bukod po doon sa ebidensya sa Book of Genesis, dahil nakita natin ngayon, na-establish natin na ang plano pala ng Diyos sa whole human history is only 7,000 years. Okay. Sa Luke chapter 3, but I will not go there because I'm buying some time. I don't want you to leave late dahil baka yung iba po may mga appointment. Pero puntahan niyo po yung Luke chapter 3. I will not read everything there. Pero ito po ay genealogy. Napakahalaga po ng genealogy dahil yun po yung mga link kung sa panahon ni Adan hanggang makarating kanino? Kay Jesus. Now, nandun din po ang mga edad niyan. Pag inaral mo yung mga edad and you will come up.
From Adam to Jesus, how many years? Mula kay Adan hanggang kay Jesus, ilang years po ang lumipas? 4,000 years. Now, from Jesus to your time today, how many years now? How many? 2,000? You're correct. Now, 4 plus 2, how many years now is human existence from Adam to our time? 6,000. Amen. Ngayon, ito po ngayong 6,000 years, kaya nga tayo, ano year po tayo ngayon? 2015. Sobra tayo ng ilang taon? Ilan? 15. May ilang lumabas na kalendaryo. It's actually a Jewish calendar, but it's not correct. There's an argument. Lumalabas naman po sa isang kalendaryo ng Hudyo, the earth is only from Adam to now is 5,765. Amen? Pero tayo ngayon, sobra. Yung isa naman, kulang. Alam niyo po ba kung bakit may sobra at may kulang? Go to the book of Daniel. Samahan niyo po ako sa book of Daniel. I'll just explain it to you. Go to Daniel chapter 7 verse 25. There's a story behind that. Bakit sobra ngayon? Bakit kulang? Daniel 7:25, this is a prophetic message that God gave to Daniel. Ang sabi ng Daniel 7:25, and he shall speak great words against the Most High. That's referring to Satan. Amen? And shall wear out the saints of the Most High to think. Ano raw po ang babalakin nito? Ano raw ang babalakin nitong nilalang na ito? He will change times and laws. Ang original po kasing panahon na dapat nasundan ay ang panahon na itinuro ng Diyos sa mga Hudyo. Pero dumating po ang panahon ng mga Romano, binago po ang kalendaryo ng tao. Kaya tayo nauwi sa Gregorian calendar. Ang oras ng Hudyo, tingnan nyo po, let me just give you something here. Sa Hudyo, the first hour of the day is 6 o'clock in the morning. Ang unang oras ng bawat araw ay alas 6 ng umaga. Sa atin po, ang unang oras ng bawat araw, saan ka pa? 1:00 ng madaling araw. Gabi pa yun eh. At ang huling oras ng maghapon sa mga Hudyo ay alas 6 ng hapon. Sila po kasi, their time is dependent on sunrise and sunset. Kaya pag sunset, ibig sabihin tapos na ang araw, which is correct. Pero sa atin po, nagtatapos ang ating araw sa ating gabi. Ha? Tama po ba? Now, watch this. Bakit kaya ginusto ni Satan na baguhin ang ating orasan at panahon? There is a reason. So that people that wait for the promises of God will be either late or advanced. Para tayo po ay lituhin. Pag meron kang kaaway sa kontrata, at kung bibigyan ka ng pagkakataon ng pakialaman ng kanyang gamit para mag-unahan kayo makuha ang kontrata, anong pakikialaman mo? Pag ako tatanungin mo, ang gusto ko mapakialaman sa kanya, relo. Pag in-advance ko yung relo niya, hindi siya darating ng tama sa oras, talo ko siya. Bakit pinakialaman ni Satanas ang ating orasan? So that we will not understand the times and the seasons. Hello? Pero hindi po papayag ang Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, hindi gagawa ang Diyos na hindi niya ipinahayag sa kanyang mga lingkod. Amen. So, watch this now. Pero ngayon po sa Israel, inayos na nila ang kanilang kalendaryo. Now, there is a website, torahcalendar.com. If you have time, you can check the website. Pag chinek nyo po itong torahcalendar.com, magugulat po kayo dahil ang date na nila ngayon is, what is the date today? August ano po tayo ngayon? August 23, but the year is not 2015. Ang kanila pong year na nakalagay, August 23, year 6001. Hello? Nakakuha niyo po ito. Now,
Ang kanila pong paniwala, dahil inayos nila yung lunar calendar, kinorek nila, that's 6,000 years started in last March of 2015 in our time. Amen. So nung Marso po, pumasok na ang daigdig sa saan? Sa ika-6,000 taon. Okay? Now just follow me on this. Kaya ang naroon niya sa kalendaryo ng mga Hudyo, today the earth reached its 6,000 years from Adam to our time today. Now why is this so crucial? Dahil pansinin niyo po ito mga kapatid. Sa Biblia, God only works in numbers, especially 7. God never worked on the 8, the number 8. Hanggang 7 po ang bilang ng Diyos. Kanina, I've got a student sa Alabang na very curious. Sabi niya, Pastor, sabi niya, tama ba ang naiintindihan ko? Dahil kanina sabi mo, tinuturuan mo kami niyan eh. Sabi niya, Pastor, di ba hanggang 7 lamang lagi ang Diyos? Ano mangyayari sa ika-7,000? So kung hanggang 7 lamang ang Diyos, wala na 8,000, Pastor, right? Sabi ko, yes, hanggang 7,000 lang ang Diyos. Ano ba mangyayari doon sa huling 1,000? If you go to the Bible, the last 1,000 years is reserved for tribulation. Bakit po nagkakagera na tayo ngayon? This coming September, the economy of the United States is about to collapse. There is war going on in North and South Korea. Technology is advancing. The Antichrist is coming. We have problem in ISIS. These are all preparation because we are entering the last 1,000 years of human history. And the last 1,000 years of human history was declared by God as tribulation, no more blessing. Now, why is this so alarming for the church? Because before tribulation, God in His Word promised that He will remove His church. Paano mo nalaman, Pastor, na aalisin ng Diyos sa simbahan bago pumasok ang tribulation? Dahil ang sabi ni Jesus, remember the days of Noah. Remember the days of Lot. Bago po dumating ang baha, naranasan ba ni Noah ang baha? No. God removed Noah before the flood came. Bago dumating ang pagsunog sa Sodom at Gomorrah, naranasan ba ni Lot ang apoy? No. They were removed. So that's the reason also that I believe, amen, that He will remove His church before this tribulation. Amen. Now, isa pang napakagandang ebidensya, medyo overtime po ako, sorry ha, konti na lang po ito. Si Noah, nung pumasok po siya sa arko, do you have any idea how old is Noah when he entered the ark? Do you have any idea? Noah entered the ark when he was 600 years old. Again, you see the number 6. Pwede po si Noah sumakay ng arko 400 years of his life or 700. Pwedeng napaaga, pwedeng late. No, but God will not do it. Because now we understand that God works in His time and His plan. Kaya hindi pwedeng si Noah sumakay ng say 700, hindi pwedeng sumakay 500. Pinasakay siya ng Diyos, 600. You know why? Because God is sending us a message that the end of the church will only be, the church age will only be until 6,000 years. Another example, John chapter 2, the first miracle or sign na ginawa ni Jesus. Ano po yung una niyang ginawa himala? Sa kasalan, He turned the water into wine. Gospel of John is so clear na ang intention kung ba't sinulat ni John ang Gospel of John, he's revealing the ministry of Jesus. Hindi po aksidente na ang unang pinakita sa Gospel of John is marriage. There's a message na pinakrarating sa ating mga bumabasa nito that Jesus will be married to His church. It's not an accident. Kaya nung sila po ay naubusan ng alak, ano ang ginawa ni Jesus? Sabi niya, sabi ni Maria, wala silang alak. Ano pinakuha ni Jesus? Sabi niya, kunin ninyo yung 6 na tapayan. Bakit 6 yung tapayan? Ba't hindi 7? Ba't hindi 5? Again, there's a message. Before the wedding, there is only 6,000 years. Hello?
At ang pangako rin ng Diyos sa Book of Revelation, kaya I believe that the end of the church will be pre-tribulation. Some believe na ang rapture will happen in tribulation. Some believe that after tribulation, papasok muna tayo sa tribulation saka magkaka-rapture. I don't think so. Dahil ang sabi ng Biblia, it was like the days of Noah. It was like the days of Lot. Lot never entered tribulation. Noah never did enter tribulation. So why would we? And if you go to Revelation chapter, puntahan niyo po Revelation chapter 3 verse 10. Samahan niyo po ako sa chapter 3 verse 10. And this is a promise of God. Ano sabi ng Revelation chapter 3 verse 10? Because thou hast kept the word of my patience. Ano sabi ng Lord? Dahil kayo'y nagpatuloy sa aking salita. Ano sabi niya? Pangako niya, I will keep you from the hour of temptation or tribulation. Glory to God. Glory to God. I will spare you from tribulation. Now, ano po ang gusto kong ma-highlight ninyo? Now, our human time clock says we have already entered the last 1,000 years. So, anytime soon, the church is being prepared to come out. Hindi ko po alam kung sinesa inyo ni Pastor Greg because there's so many preachers now saying that the church time could be until September of this year. Hanggang kailan na lang ang simbahan? Sabi ni John Hagee, sabi ni Khan, hanggang September na lang ang simbahan. Kaya nga, babala ko sa inyo kanina, wala pong date na sinasabi, but the seasons are there. Dahil, syempre, na ngayong September, bababa po yung blood moon, tataon naman ito sa tinatawag na Feast of Tabernacle. May 3 piyesta po sa Israel. Passover, the Feast of Pentecost, and the Feast of the Tabernacle. Passover signifies the death of Christ. Pentecost signifies the start of the church and the empowering of the Holy Spirit. Feast of Tabernacle signifies the gathering or the rapture. Nangyari na po yung dalawa. Passover, Pentecost, isa na lang po ang hindi nangyayari. And that's the rapture of the church. Kaya sabi nila, John Hagee, I sense in my spirit that the church would be until September, but we don't know when. But we sense that this is their last year here on earth. Ang dapat po mag-response natin sa mga ganitong naririnig ay sana. Hello? Kaya nga sabi ko po sa inyo, wag nawa magi kayong complacent na sabihin niyo, ay hanggang September, ay August na, katapusan na, Diyos ko. Hindi na ako mag-aaral, hindi ako papasok bukas, ang araw na lang pala. No. Just continue your life. Amen. Pero kaya ko po ito sinasabi, I'm almost done. Konting-konti na lang po, mga kapatid. Ito lang po ibibigay ko sa ating babala. Ano po? Alam niyo po ba na ang rapture of the church, half of the church will not make it. Kalahati ng simbahan hindi makakasama sa rapture. How did you know that? Remember Lot's experience. Hindi nakasama ang asawa ni Lot. Hello? Another example, the parable of the 10 virgins. The virgins signifies the church. But Jesus is very clear. 5 went in, 5 went not. 5 ay nakapasok, 5 ay naiwan. Now, you might ask me the question, bakit hindi po makakapasok? Di ba tinanggap naman namin ang Panginoon? One of the major requirements to the rapture is Jesus Christ. Pero like ko po sinasabi, kung mamamatay ka ngayon at ngayon mo tinanggap si Jesus, then you're good to go. Pero kung tinanggap mo si Jesus at mabubuhay ka pa but you did not align your life in the teachings of Christ, you might not make it. And sabi ko sa asawa ko, in general, isa lamang naman talaga requirements after you became born again. Remember Lot's wife. What's the message of Lot's wife? Love not the world.
Hello. That's the only message that I know. Bakit po hindi nakasama ang asawa ni Lot? Hindi niya maiwan ang Sodom at Gomorrah. Kaya everything that we do here on earth is a rehearsal. Minsan naalala ko tuloy, bakit ba tayo nag-church? Everything is a rehearsal. It's a test. Minsan pagka may swimming, nauna ang swimming bago ang church, then God is testing you. Do you still love the world? Sabi mo sa iyong katabi, bakit naman yung pa-example? Well, I love you, kaya ako po yung sinabi. Hello? Noong una ko pa inaalam, bakit nga ba tayo nagsisimba? This is a test. This is a test. Which is our priority? Are we are in the world, amen? But the world is not living in our hearts. Amen? Kaya napakahalaga po nitong bagay na ito. Kaya may mga nagsasabi, then we're coming to an end. I believe that. I believe that. Kaya kung tayo po hanggang September na lamang, that's a good news. Sabi ko nga, yung mga taong nalulungkot pag nalaman, September, Pastor? Oh, Diyos ko, ano ba yan? Sabi ko, bakit may dahilan ka pa ba para maiwan dito? Hello? Yung 1,000, let me just give you a short, hindi na po ito, ibang usapan na ito, no? Alam niyo po ba yung last 1,000 years? Pakakawalan na ng Diyos ang mga nasa impyernong demonyo. You don't want to be here. Basahin mo Revelation, ano yung last 1,000 years? Bubuksan na ng Diyos ang impyerno at pasasamahin na sa tao ang mga demonyo. Hello? Ano sabi rin ng Biblia, maliwanag, ang mga mangyayari sa panahong yon na pagsubok at tribulation, hindi pa kailanman dinanas ng tao, dadanasin nila. Kaya ano ang mga kwento doon sa patutuo ni John sa Revelation? Ang mga tao gusto mamatay pero wala na ang kamatayan. Amen? Kaya nga kung tayo nasa 6,000 years of human history now, we have entered the last 1,000 years. And tribulation is about to start. Eh, hindi po aksidente na bumabagsak ang Amerika. Hindi po aksidente na nag-aalboruto ang Iran. Hindi po aksidente, alam nyo rin ngayon, if you go to Temple Institute sa Jerusalem, alam nyo po ba na nagre-raise na ang mga Hudyo ngayon ng red heifer? Yung red heifer pulang baka, bihira po yung makita. Because that is a requirement pag nire-restore ulit ang templo, ang gusto ng Diyos na handog is red heifer. Ang problema lamang ng mga Hudyo, yung kanilang altar na dapat paghandugan ng red heifer, nandun yung Dome of the Rock. Pero ngayon, nagkakaroon na po ng linaw na pagbibigyan na silang maghandog doon sa Dome of the Rock. Delikado pag naghandog na ang mga Hudyo sa Diyos. Why? Because maliwanag po ang Biblia that the times of God for the Gentiles is not forever. Pag bumalik po ang Hudyo sa Diyos, tapos na tayong mga hintil. Dahil ginamit lamang tayo ng Diyos para sa kanila, para sila magselos. At makita nila na tinalikuran niyo ako, tingnan niyo ang ginagawa ko sa simbahan ng Panginoong Jesucristo. Pinagpapala ko sila at pinauunlad ko sila. Ngayon, nabuksan po ang mga Hudyo. Nakita nila na ang Diyos kumikilos din sa simbahan ni Jesucristo. Now they're going back. They want to worship God. And once the temple once na yan po ay nag-arise, wala nang pag-asa, wala nang simbahan. Dahil it will be dealing between God and the Jews. Hello? Amen? Kaya nawa po itong mensaheng ito ay naunawaan ninyo. Kaya nga sinabi ko po sa inyo, we are at the tipping point of time. Hello? Nasa dulo na po tayo. Amen? Hindi na po tayo nasa mahaba pang panahon. Sabi nga ay, ang kalaban na po natin dito, oras na lang. Hello? Kaya nga, to summarize all of this, doon ko po naintindihan, yung pagkakamali ko nung una, bakit magra-rapture? Kasi nakita ng Diyos ang sabi ng masama. Hindi pala yun ang tunay na sagot. Nasa panahon na tayo ng Diyos. Tinanong ako ng aking panganay na anak, ang sabi ni Denise, Pa, bakit naman? Ngayon pa magkakaroon ng rapture, bakit sa ating panahon? Anong mabigat na dahilan? Ang sabi ko sa kanya, alam mo anak, nataon lamang na tayo yung henerasyon na tinutukoy sa Biblia. Hello? Eh dito tayo pinanganak eh. Pwede kasing hindi tayo yon eh. Pero mapalad po tayo. At ang isa pang napakaganda,
And I will almost end with this. Sabi ng Diyos kay Daniel, ang mga propesiyang ito isara mo muna at bubuksan ulit ito sa takdang panahon. Ibig sabihin, bakit ngayon naiintindihan na ng tao ang mga tungkol sa rapture at yung mga panahon? Kasi tayo yung panahon at tayo yung henerasyon na tinutukoy rito. Amen? Meron pang isa, huling-huli na po talaga. Isa pong orasan na napakagandang gamitin dito sa panahong ito ay ang Israel. Tingnan niyo po sandali sa Matthew, dahil binanggit po yan ng Panginoon, di ko pwedeng iwan. Samahan niyo po ako sandali sa Book of Mark. Go to the Gospel of Mark. Mark 13, 28 to 30. Tingnan na po natin sandali ito. Mark 13, 28 to 30. Let's read. Sabi ni Jesus, learn a parable of the fig tree. Matuto kayo sa parable ng puno ng igos. Sino po yung puno ng igos na tinutukoy? That's the nation of Israel. Okay? Ang sabi dito, when her branch is yet tender and putteth forth leaves. Anong palatandaan? Pag nakita nyo na raw ang puno ng igos na lumalabas na ulit ang kanyang, naging malusog na ulit ang kanyang mga sanga at lumalabas na ulit ang kanyang mga dahon. Then ang sabi ni Jesus, you know that summer is nigh. Because this is a parable na sinasabi po ni Jesus, when you see the nation of Israel rebuild again, then countdown begins. Kailan po na-rebuild ang nation of Israel? May 14, 1948. Ulitin ko po ha. Kailan na... Tingnan niyo po ang Biblia. Sabi ng Biblia, mawawala ang Israel sa mapa. Nawala po ba Israel sa mapa? Nawala sila, kaya nga nag-aaway doon ng Palestine, di ba? Kasi sabi ng mga Palestinian, walang Israel dito. Pero noong 1948, nag-unite ang United Nations, ano sabi, ni-recognize nila na ang lupain na yun ay saan? Sa mga Hudyo. Ibinalik po yun noong 1948. Ano sabi ni Jesus? Pag nakita ninyo muli ang Israel na nagbalik ka sa nation, simula na ang pagbibilang. Ano bibilangin? Ng mga huling araw. Amen? Amen? Di po ba ito'y parang mystery? But now it's a revelation. Now go to verse 29. So sabi niya, so ye in like manner, so inilintulan niya, sa ganun din paraan, pag nakita nyo na nangyari na yon, alin? Ang pagbabalik ng bansang Israel. Ano raw po ang mangyayari? Unawain mo ito. Malapit na. So kailan nagsimula ang countdown? 1948, verse 30. Ano sabi ni Jesus? Verily I say unto you. Tingnan po sinabi ni Jesus ha. Kausap niya yung mga alagad. Hindi niya sinabing that your generation. Ginamit niyang word, this generation. Yung henerasyon na makikita yung pagbabalik ng Israel sa lupain, hindi yun matatapos. Bago matapos yun, yung henerasyon na yun, matatapos ang lahat. Sino yung henerasyon na yun na nakakita at nakasaksi at nasakop nung panahon ng pagbabalik ng bansang Israel? This is our generation. Hello? At ang sabi ng Panginoon, yung henerasyon na mabubuhay sa panahong yon, sila ang makasasaksi ng pagkatapos ng lahat. And in Psalms 90, verse 10, sa Psalms 90, verse 10, one generation, according to the Bible, is 70 years. Ang isang henerasyon, ayon sa Biblia, kaya po sabi diyan, the days of our years are 30. 1 score is 20 years. Pero binanggit po is 30, so 20 times 3, how many? 60, and 10, plus 10, 70 years. So one generation is how many years? 70. So from 1948 to 2015, how many years now? Ilan po? Sino magaling sa math? Yung mga magagaling magpautang. Ano mo? 1948, 2015, minus 1948, ha? 67. And how many years? Ang isang generation, according to Psalms 90 verse 10? 70. Ilan na lang po ang kulang para mabuo isang generation? 3. Anong sabi ng Biblia? Hindi matatapos ang isang henerasyon. Makikita na nila ang katapusan ng lahat. Hindi niya sinabing isasagad.
Hindi sinabing tatapusin itong henerasyon. No. Sabi, this generation will not pass. You go back. You read back again. Matthew 13, verse 30. Mark 13. Ano sabi doon sa Mark 13, verse 30? Yung henerasyon na yon, na nandun sa panahong yon, hindi matatapos ang henerasyon na yon. Masasaksihan nila ang wakas. Mark 13. Ilan na lang ang kulang sa isang henerasyon? 3 years. Pero hindi sinabing tatapusin yung henerasyon. Ang sabi po, this generation shall not pass. Kaya nung banggitin nila John Hagee, it could be September. I believe so. Now the question is this, are you ready? Pwede ba natin i-play yung dala kong clip? Just to let you know what would happen. May dinala po akong clip para po sa inyo ngayong gabi. And thank you for your time. Salamat po sa inyong panahon. Ano po? In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. Coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week,